puro mga out of school yun, mga less fortunate. Ibig sabihin, ang gagamitin kong wika, mga pangkalye. Diba? Kung mag-prangka po kasi ako no? I'm just 33 years old, pero ang kaulaya ko is 16 to 24 years old, yun, mga less fortunate. Unang-una po ganito, kasi siguro, ano lang, yung segmentation ng siguro ng kabataan nakikita ako. Siguro gaya ng sinabi niyo, sir, kanina, na huwag mo na turuan ng entrepreneurship, siguro may parte ng kabataan na pwedeng turuan gusto magtrabaho. Kasi alam mo, tatanungin niyo ako, halimbawa, actual po, prangka ako, kung nakikita ko, sa perspektibo ko, kung ganito pag-uusap, parang semi-formal, boring ako. Nagindan niyo ba ako? Sana maintindihan niyo ako, no? Kasi gusto ko nga malaman ni sir yung kabuuan. Unang-una pa, pangalawa pa. Siguro yung particular na kausap kong kabataan, siguro kaya lang na yung particular na hindi ko sasabing kabuuan, no? Yung particular segment na yun. Siguro kaya nabuboring, unang-una, dahil entrepreneur nga sila. May particular na kabataan, kahit anong pilitin mong pumasok sa eskwela, tapos sabihin mo para magumanda ng trabaho. Pero tingnan nyo, lantaran ng mga libro. Kasi sweldo mo palang ubos na. Tapos here comes, sasabihin na, uy, mag-aral ka, parang ganda ka trabaho. Wala ka ng pera eh. Yun ngayon ang kabataan kasi mo yun, ito, maalam na. Tama yun, sinasabi ni sir na na hindi daw future, hindi. Ang kabataan, advance ang isip ngayon. Laging nakatingin sa darating. Kung mga yung tumatanda, puro, alam mo, nung araw. Yung mga kabataan, hindi. Gusto ko maging ganito. May nabasa nga ako isang magazine ng Time Magazine. Sabing gano'n, luxury generation ang dumarating sa panahon na to. Na gusto nila, kunin nila ngayon, hindi na sa susunod. Ang ibig sabihin, yung tinatanong ko yung mga kabataan na kinakausap ko, tinuturuan ko ng youth entrepreneurs. So sabi ko, bakit tayo pumasok? Sabi niya, kuya, pumasok ako ng marketing dahil excited ako dahil sabi, kailangan doon, pagiging negosyante, kailangan doon sa marketing, sa sales. Pagdating sa may marketing, boring yung teacher. Kumbaga, kasi di naman po ako nakapagtapos, dadaldal yung marketing kapiraso lang. Sabi ko, ano sabihin ng marketing? Anong makaka yung marketing? Hindi nakakapag-attract na tao, hindi nakakapagtaboy na. Hindi, kuya, nakakapag-attract yun. Sabi ko, mali, sama ka sa akin. Sinama ko sa class na Sabi ko, pumunta ka doon sa manager. Ayoko po, nahihiya ako. Ayaw pumasok sa loob ng Sabi ko, yung ginagawa ng marketing. Nagpapaalis, nagpapa-attract. Dahil hindi ka target market, pinalalayas ka. Ibig sabihin ko, minsan, nung eskwela po, minsan nakikita ako. Minsan, parang nagkakaroon kasi ng sumasarado. Sana maintindihan niyo po ako kasi entrepreneur ako. Ganun lang talagang way of thinking namin. Nabuboring kami sa eskwelahan. Ganun yung pagdating ng teacher, nagtanong ako sa mga kabataan kinakausap ko eh. Sabi ko, kung bibigyan kita, bro, ikaw, kung bibigyan kita ng isang ballpen, o kaya bibigyan kita ng isang gamot na kaya mo mag-memorize sa lahat ng bagay, nung libro mo, tapos makakapasa ka, bibili ka sa akin? Ha? Halimbawa, yung meron kang gamot na hindi naman nakakaano kung bagay vitamins, tapos memorize mo agad. O para makapasa ka, bibili ka? Yan, tinan mo? Kasi yung sinasabi ko, alam mo, tanongin niyo lahat ng kabataan. Gusto lagi walang pasok. Nakaka-boring yun eh. Kasi ang tutok lagi, gustong pumasa sa eskwela, hindi gustong matuto. Ganun na nagiging talaga yun eh. Bakit gusto mo para matuto? Naungaan niyo ba ako Yung interview ko, ganun ako mag-interview. Bakit ganun kasi? Parang kung gusto ko makipag-usap talaga huwag kang matatakot. Ganun talaga kunyari. Nakikiano ko, sabi ko, ito pala ako. Doon ko nakikita. Nakikita ko yung teacher nga, lack of motivational yung niya, training niya. Talaga, dahil mamasdan ko pumunta ako doon sa ng anak ko kasi may anak na po ako Sabi ko, kahit ako, nabuboring ako. Sabi niya ako, 3 years old yung anak ko Papa, tutunood ng Kasi nakikita ng teacher na nga nakaupo nung bata pa lang ako, ganun ng pagtuturo, yung paraan ng pagtuturo. Yun ang ibig ko sabihin, ba't hindi po sana, hindi kayo pwedeng baguhin. Na parang something na hindi nakaka-boring. Ang kabataan na nakikita akong kausap ko, gusto laging challenge, nagcha-challenge sila. Nagcha-challenge, hindi na uuso yung sinong tawag nito, sino yung matalino. Sa dami sa loob ng internet ngayon, at saka sa kalat ng mga networking company ngayon, at wawasakin ng education, wawasakin ng ang tawag nito, ang paaralan. Ako, talagang maraming kabataan talagang magda-drop out. Karamihan sa nakakausap kong kabataan na tuturuan ko galing sa mga networking.
Eh, di ba ako networker po? Sabi ko, bakit? Kasi winasak na dun eh. Mas magaling pa magturo yung networker, mas magaling pa yung nakakamotivate pa yung networker na apply na hindi lang pinag-aralan kaysa sa eskwela, sa isang teacher na maraming pinag-aralan pero nakaka-boring. Yun ang ibig ko sabihin. Sa pa po. Tapos, ang ginagawa po namin para hindi maboring yung kabataan, ginawa namin, hinati namin ng passive learning, pati active learning. Sabi ko, kung nabuboring yung kabataan ng mga lectures, pagbabasa ng libro, ang ginawa ko, gumamit nga ako ng mga aklat na may mga drawings, gaya ng lumabas kay John Gokong Drawings. Nakikita nila eh. Nakikita ko sila, pinag-aralan ko sa mga Code of Learning, nakikita ko ba? Ganito pala mas natuto yung kabataan. Pero minsan ayaw nila ng masyadong passive learning. Nilagyan ko ng mas majority ng active learning. Pag tinuruan ko ng sales, pakipag-usap ka, mamaya lalabas ka na. Paano ka tawag nito? Tinuruan ng marketing, mamaya gagawa ka na. Sa pili, ginawa ng financial literacy, actual, gagawin mo na ngayon. Ngayon, nakikita ko parang nagiging sila. Yung particular na kabataan kinakausap ko po. Ngayon, tapos nakita ko rin yung time period ng education. Nakikita ko kabataan, mabilis motivate po, pero mabilis din ma-demotivate. Yan, nakikita ko po yan. Tapos, ang particular po na tinatarget namin yung mga black sheep ng pamilya. Kasi naisip ko kasi kaya na kayo yung black sheep o kaya dahil nga sa akin hindi nagtatapos sa auto school. Kasi nga siguro yung iba po karamihan, mga entrepreneurial lang, kids na hindi pangkaraniwan sa ibang tao. Naintindihan niyo ba ako sa akin? Yung ibig sabihin ko. Ito pa po. May nabasa ako isang libro na nakalagay sa National Bookstore, yung kay Robert Kiyosaki, nakalagay, if you want to be rich and happy, don't go to school, Tulad niyan, sabi ko, don't go to school. Don't go to school, Sabi ko siguro laki ng mga motivation nito, kaya nawawala sa eskwelahan. Sabi ko, hindi ko pwedeng yung libro, yung aklat. Kasi parang ito, you can be rich. Tapos basahin mo karamihan sa mga dropouts. Talaga mada-dropouts ka nga. Imbis bibiliin mo yung mathematics, if you can be rich, bibiliin mo. Sabi ko, yung mga textbook, siguro baka pwedeng i-enhance yung nakakapag-motivate sa kabataan. Yan ibig ko sabihin. Okay, thank you po. We will bring that idea to our bureaus, yung in charge of curriculum and instructional materials. Maraming salamat.